Isang magandang oras po muli sa inyo mga kaibigan, saan man po kayo naroroon. Welcome po ulit dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Parang sinampal mga kaibigan, hindi lang bilang pisngi, kundi sinampal ng kabilaan ng Korte Suprema. Walang iba, kundi ang ating paborito, si Senadora Risa Ontiveros. Siya ho yung mahilig na mamuna sa sinasabi niya mga fake news na mga vloggers, ng mga mainstream media kapag nagbabalita tungkol sa kanya at naghahain siya, mahilig siya maghahain po ng mga libel laban po sa mga kung sino-sino gusto niyang sampahan na nagsisinungaling daw, nagpapakalat ng fake news. Pero sinampal siya, hindi lang isang pisngi, dalawang pisngi. Sinampal siya ng Korte Suprema, mga kaibigan, kaugnay sa peke na balita o talaga po namang hayagang fake news na sinabi pa niya doon mismo sa Senate Plenary Hall, mga kaibigan, habang kasagsagan ang deliberasyon ng Senado doon po naman sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Naalala nyo, nanood nyo siguro, di ba? Ito ang sabi ng Supreme Court sa kanilang statement na ipinalabas kahapon, mga kaibigan, mahigpit na pinabulaanan ng Korte Suprema ang mga assertions o yung pagpupumilit, talagang ipinipilit man niya kay Senador Marcoleta ni Senadora Risa Ontiveros, kung saan ay sinasabi niyang ang Korte Suprema ay unanimously reverse ang kanilang orihinal na desisyon sa kaso po naman ng League of Cities of the Philippines versus COMELEC noon po namang 2009, mga kaibigan. Tinatanong ni Senador Marcoleta, itong si Ontiveros, kung ito ba ay desisyon ng isang Supreme Court Division. Kapag ka-division no kasi, mga limang maestrado lamang ang involved doon o en banc decision. Kapag sinabing en banc, mga kaibigan, lahat po sila ang nagdesisyon yan, mga kaibigan, hindi makasagot ng strike itong si Risa Ontiveros. Kaya sinampal siya ng Korte Suprema, hindi lang kabilang pisngi. Sinampal siya sa kaliwang pisngi. Dalawang pisngi. sinampal. Sinampal ng Supreme Court. si Risa Ontiveros, mga kaibigan, In a statement released Thursday night, kagabi, mga kaibigan, sinabi ng kanilang tagapagsalita ni si Attorney Camille Su Mei Ting, ayon sa kanya, we clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court e-library and the Philippine reports. Available kasi naman po yan, readily available. Pero ano ang ibinigay sa kanyang information ng kanyang staff? Itong si Risa Ontiveros, nagmamadali pang dumukwang doon sa Senate Gallery para lamang ma-insert niya yung kanyang argumento kay Senador Rodante Marcoleta. Pero napahiya siya. Talagang ipinagpipilitan pa niya, mga kaibigan. Ganyan katindi. Nag-astang mayabang. Tignan niyo yung sa inyo lang na kasama kong nanonood, ordinaryong mamamayang Pilipino. Tingnan ninyo yung asta ng mga pinklawan na mga dating dilawan kumpara dun sa ibang senador. Kapag sila ay nagsasalita doon po sa podium o doon sa rostrum ng Senate Session Hall, makikita nyo doon pa lang kung sino yung maangas, sino yung mayabang. Maangas na may kasamang yabang. Yun yung nakikita ko dito sa mga pinklawan na dating dilawan. Iba naman yung may angas pero humble pa rin.
maangas, na humble. Sino yung mga yan? Walang yabang sa katawan. Senador Rodante Marcoleta, Senador Alan Peter Cayetano, Senate President Chis Escudero. Pero yung isip po nila, maangas, mga kaibigan, maangas sa talino. Hindi katulad ng binanggit kong una, na maangas na may kasamang yabang. Ang laki ng pagkakaiba nun, mga kaibigan. No? So, hindi ba nayanig dito si Risa Ontiveros? Hindi ba siya nayanig sa sampal ng Korte Suprema? Sila po ay mahilig magsabi ng fake news yan, fake news yan. Sampahan natin ng libel, magsampa tayo ng libel, motion for reconsideration at kung ano-ano pa. Ngayon, siya ngayon ang nagpakalat ng fake news. Mali yun. Malamang mga kaibigan, dahil nga sa mali yung ibinigay na impormasyon sa kanya, malamang isa sa mga staff niya, may balita ako na nag-chat GPT siya. Doon kinuha yung impormasyon. Ina-assert pa niya. Assert pa niya. Ang katunggalin niya doon sa session hall, seasoned lawyer, seasoned politician, maangas sa isip, maangas sa talino, Rodante Marcoleta. Ina-assert pa niya yung kanyang argumento na nakuha sa chat GPT ayon sa nababalitaan natin. Sinabi nitong si Attorney Ting, mga kaibigan, the Supreme Court was uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. Ayan o. Ayan o. Walang ka ng kredibilidad dyan. Wala ka ng kredibilidad, Risa Ontiveros, na magsabi ng fake news yan, fake news ka dyan. Ikaw yung fake news, hayag-hayagan, no? Nagdudumilat na ikaw ang fake news dyan sa Senado. This comes after Ontiveros, during the heated Senate impeachment debate on Wednesday, cited the case of League of Cities of the Philippines versus COMELEC noong 2009, mga kaibigan, at ng International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. et al. Versus Greenpeace Southeast Asia noon po namang 2016, in claiming na ang Supreme Court en banc has unanimously reversed its original decision in a motion for reconsideration. Pagbigyan natin, mga kaibigan, inamin niya, dahil alam niya wala na siyang lulusutan. Wala na siyang lulusutan doon sa kanyang ginawang pagpapakalat ng fake news. Ito yung kanyang statement naman, para lang makabawi naman, maski pa paano. Pagbigyan na natin. Upon checking again, the many reversals in the League of Cities decisions were not decided unanimously. Yan po yung post nitong si Senador Risa Fake News Ontiveros. The fact remains that at least one unanimous case was reversed en banc, and it is not unheard of. The case of International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. versus Greenpeace Southeast Asia Philippines, GR numbers 29271, 29276, 29301, and GR number 29430, decided on the 26th of July 2016. This is a reminder na tayo bang talagang naghugas kamay na. This is a reminder that no one is immune from error. Alam mo naman pala yan eh. Sana due diligence lang, Madam Senator. Senador ka eh. Umasa ka dun sa chat GPT o saan mo nakuha na karakaraka kasi eh. Karakaraka, mga kaibigan, nakita naman natin, di ba? Dumukwang lang siya dun sa may plenary, may kausap. Pagbalik niya dun sa rostrum, meron na siyang sinasabi na ni-reverse daw ng Supreme Court yung kanilang decision. En banc decision, ni-reverse daw. Nakuha sa GPT, totoo ba? This is a reminder that no one is immune from error. Due diligence lang yun, Senador. Senador ka eh. Ibinoto ko ng ilang tao. Ilang libong tao.
Kaya magsilbi ka ng dapat tapat at totoo. Hindi yung katsismisan. Pero pagbigyan na natin siya mga kaibigan, ganyan talaga yung mga taong, hindi lang naman siya. Maraming taong ganyan, nagmamagaling. Ipinipilit pa yung gusto yung malinawan. Di ho ba? This is a reminder that no one is immune from error. The most important thing is to correct it. Okay na, pagbigyan natin siya. Sa mga kaibigan ko pong hindi pa nakakapag-subscribe sa atin pong channel, ang programang Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK YouTube channel, kahit isang subscription lamang po para lalo tayong sisipagin na maghatid sa inyo ng mga video na pag-uusapan lang naman natin yung mga alam nating tama, mga kaibigan. So saan man kayo naroon, isang magandang oras po sa inyo. Saludo ako sa inyo. God bless po. Bye for now.